Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo. Ngayon po ay kinukunita ho natin ang kapistahan ng mga banal na anghel na tagatanod. Kaya't itaas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at kahilingan sa pamamagitan ng mga banal na anghel na tagatanod. Lalo tigit ang mga kapatid nating mga may karamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, yan ay dinig ko na noong pang-una. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran? Sa 1,000 niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuugay ang bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang alamika sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Lifer at Orion ay siya lamang ang may lalang, pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Baka pangyarihang niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko mamalas. Siya hindi ko makita, bagamat at naglalakad. Anuman ang gawin niya ay walang makahahadlang, ni makapagtatanong, bakit mo ginawa yan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway. Sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niyang bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamot ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamot ko't dalangin. Tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Baka gagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababaladhan para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinapahayag
o sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamot ko't dalangin. O sa iyo, O Poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, O Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamot ko't dalangin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa pinaghaharian ng Diyos. At sinumang tumangtanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po mga kapanalig. Ginugunitahon natin sa araw na ito ang kapistahan ng mga banal na anghel na tagatanod, mga guardian angels ho natin. Ang paniniwala sa mga anghel, sa mga banal na anghel ay patok sa tatlong tinatawag ho nating mga Abrahamic religion. That is Jewish, then yung mga Islam at saka Christianity. Ito po ay naniniwala lahat sa mga anghel. Yung mga Hudyo, yung mga Muslim at mga Kristiyano. Sapagkat sa kanilang mga aklat na susulat ang mga presensya ng mga anghel. Kaya sila po ay naniniwala, itong mga to ay naniniwala sa presensya at kapangyarihan ng mga banal na anghel. At tayong mga Kristiyano, meron ho tayong tinatawag na hierarchies of angels. Naniniwala ho tayo sa tinatawag na hierarchy of angels. At ito ay binigyan ng definasyon noong 6th or 5th century sa aklat ni Dionysius ng Archipiag.
na meron hong tatlong triads, orders ng mga anghel. Ang pinaka-highest order na belong yung tinatawag ho nating mga seraphim, cherubim, at saka mga ophanim or yung mga thrones. Narinig nyo na po ba ang mga anghel na ito? Seraphim, cherubim, at saka thrones or ophanim. Ito yung napapabilang sa pinakaunang hierarchy ng mga anghel. At ito ay nandun sa presensya ng tinatawag nating makalangit na realidad na kung saan nakaluklok ang Diyos. Nandun sila nang nagsisilbi sa Diyos. At ang pangalawang order ng mga anghel ay tinatawag na middle orders. At ito ay ang mga dominions, virtues at powers. Siguro hindi man natin napapansin na ito yung madalas na binabanggit ng pare sa mga Eucharistic prayers. Before tayo umawit ng santo, the thrones, dominions, and powers, the heavenly host, we sing, di ba? Tapos kakanta ho tayo ng santo. Akalain niyo po yun pala ay mga order of angels, hierarchy of angels pala ang binabanggit doon. At ang pinaka-last na order, ang tinatawag na lowest order of angels, ay principalities, archangel, guardian angels. Dito pumapasok ang tinatawag nating mga guardian angels. Sila ang nasa pinakamababa at sila ang pinakamalapit sa tao. Sapagkat sabi nga, ang pinaka-highest hierarchy, nandun sila sa Diyos. Samantalang ang mga anghel na sa pinakamababa, sila ang malapit sa puso ng tao. Yung principalities, yung archangels at saka holy guardian angels. Kaya nga ho, siguro sa atin bilang mga tao, sila ay hinahandugan natin ng pagpapasalamat at paggunita. May dalawa lagi ang ginugunita natin. Ngayon ay ginugunita ho natin ang mga bangal na anghel. Meron pa po yung mga archangel, iba pa rin po yun. Sapagkat unang-una bilang tao, naniniwala ho tayo na may mga kanya-kanya ho tayong mga guardian angels na siyang nagbabantay sa atin, pumapatnubay, tumatanglaw, at namumuno sa atin sa lahat ng mga desisyon natin sa buhay. Kaya nga ho, sila ay napakalapit sa puso natin at ang mga anghel na ito, sila ang nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos sa buhay ho natin. Na kailanman ang Diyos ay kasama natin, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos sa presensya ng mga banal na anghel. Sa ating pagbasa, napili ko po itong pagbasang ito sapagkat unang-una sa pagdiriwang ho natin ng ating paggunita sa mga banal na anghel, lagi nating tatandaan na ang kadalasan na iniisip ho natin ay sila yung tagapagbantay ng mga bata. Pero hindi man sa mga bata sila naka-assign, sa lahat ng tao na masasabing mga anak ng Diyos. Sa ating mabuting balita, narinig ho natin yung mga maliliit na ito na mga bata na iingatan dapat natin at huwag hamakin. Noong mga nakaraang buwan po at saka mga nakaraang araw, masabi ko ho, isa ito sa mga pinagninilayan namin sa congregation ho namin. Meron ho kaming mga orientation, seminar, at discussion about safeguarding protocols. Ito na po yung mga trend ho namin at trend ng mga congregations. Safeguarding protocols of minors and vulnerable adults. Na akmang-akma din ho sa gustong hangad ng ating Panginoon sa narinig ho natin. Sapagkat unang-una, sabi ko nga, ang pagpapahalaga ng Diyos ay hindi lamang sa mga maliliit na bata. Sa mga maliliit na bata na tinatawag ho nating mga minors. Maging ang mga tinatawag ho nating mga vulnerable adults na yung pananampalataya ay madaling masway, ma-shake, at saka susceptible sila sa pag-aabuso, susceptible sa pagmamanipula.
yun din po ang kailangan tutukan din ng mga simbahan. Kasi karamihan ng mga skandalo na naririnig natin sa simbahan ay patungkol sa mga skandalong ito. Kung paano natin pangalagaan ang mga minor de edad at ang mga vulnerable adults ng ating lipunan. At ito ang gusto ring hangad ng ating Panginoon sa tinatawag na maliliit na ito, na maliliit na mga tao ng ating lipunan. Na tayo din ay may katungkulan at gampanin bilang mga tagapagtanod at tagapagbantay, na sana ay makita ho natin ang kahalagahan na hindi sila dapat mahamakin at pabayaan, sapagkat naniniwala tayo na meron silang mga anghel na nagbabantay sa kanila, at ang mga anghel na ito nakikita nila kung anuman ang ginagawa at pang-aabuso sa kanila. Kaya sana tayo din ay maging bukas sa panawagan ng Diyos. Ang mga anghel ay ginugunitan natin na hindi nakikita, pero meron pang mga anghel na katulad natin na may katungkulan din upang pangalagaan lalo't higit ang mga tao na vulnerable sa ating lipunan, ang mga tao na walang kamuwang-muwang. Tayo ay magsisilbing tagapagbantay, tagapagtanod sa kanila, katulad ng pagtanod sa atin ng mga anghel. Kaya nga ho, mapalad kung may mga tao na nagsasabi sa atin, ikaw ay hulog ng langit, ikaw ay anghel na pinadala ng Diyos, sapagkat ibig sabihin nun, pinapakita mo ang kabutihan, kagandahang loob ng Diyos. Kaysa ho, tatawagin kayong mga demonyo, mga hayop, mga hinayupak, di po ba? Mas masarap pakinggan na maririnig mo sa tao ay napakabait mo naman, isa kang hulog ng langit, isa kang anghel. Ibig sabihin, nararanasan ng tao na totoo ang mga anghel sa lupa kung ang kabutihan ay naipapamalas at pagkalinga ay naisasagawa ho natin. Lalo tigit sa mga bata, mga kawalang kamuwang-muwang at mga vulnerable na tao sa ating lipunan. Kaya't nawa, maging instrumento rin tayo ng Diyos katulad ng mga anghel. Sila ang magiging inspirasyon natin, yung mga banal na anghel na tagapagtanod. Nawa ang maging inspirasyon natin sa ating ding paglilingkod sa sambayanan ho natin, upang sa gayon makita ng mga tao na ang Diyos ay buhay at nananatili sa atin sa pamamagitan ng ating presensya, sa pamamagitan ng naipapamalas nating kabutihan at kagandahang loob. Mga anghel, mga banal, samahan niyo po kami at patuloy niyo po kaming bantayan, kalingain, patuloy niyong patnubayan at pamunuan. Siya nawa. Iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil tinawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. At sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad, naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawalan na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo.
Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Sa katahimikan ng ating mga puso, ilahad natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pansariling panalangin at kahilingan. Ama sa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming isa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan nawa ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatanggilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Idinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit. Mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing niyang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtas at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo't taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.